Nasa part 10 na tayo ng episode na ito na nakabase doon sa Apocalypse 21:4 na napakagandang pangako ng Diyos. Yun talaga gusto niya makita talaga. Natamasain natin. Nasa 10 na tayo. Mahaba-haba na rin. No? Yung part 9, tinalakay ko yung mga dating bagay na lumipas na ano yon. So, maganda din yun. Nakapagpapatibay din yun. Ako nga, nagsasalita dito habang binabasa ko sa Bible. Napapatibay din ako eh. So, tingnan natin yung part 10. Ano naman yung talakay na doon pa rin sa Apocalypse 21, 4 and 5 naman. O, tingnan natin. Basahin natin yung 5. Kasi, bakit natin tatalakayin? Karugtong kasi yan eh. Sila yung magkarugtong. No? So, ano yung mababasa natin dito? Sabi dito uh, sa 4 kasi ganito. Ulitin natin. Maganda kasi maulit kahit na nabasa na natin ito noon. At ang papahirin niya ang bawat luha sa mga mata nila. Nasa 4 yan. At mawawala ng kamatayan, pati ang pagdadalamati, pag-iyak at ang kirot at ang dating mga bagay ay lumipas na. Inisa-isa kung tinalakay yan. Di ba nakaka-relax sa puso yun? Maging bahagi na sa nakalipas yung napakasamang kalagayan ngayon. O, naghihintay sa ating isang magandang bagay. Gaya na natalakay ko rin na gusto ng Diyos na masahin natin. Ito yon. So, sino ang nangako niyan? Ayun lang sa 5. Sabi dito, at sinabi nang nakaupo sa trono, tingnan mo, ginagawa kong bago ang lahat ng bagay. Sabihin rin niya, sinabi rin niya, isulat mo, sinabi daw na nakaupo sa trono, isulat mo, dahil ang mga salitang ito ay tapat at totoo. So, ang ganda, no? Isa-isahin natin to. Gandang isa-isahin yun eh. Diba? Kapag iniisa-isa natin, na lalong nagiging malinaw eh. Actually, ang aking tinalakay ay nasa Bible din. No? Ayan. So, alamin natin kung ano ang sinabi dito. Muli, gaya na sinabi ko, mas maganda bagaman nabasa nyo na yung maganda pangako ng Diyos, mas maganda mag-aral din kayo ng sistematiko. Kaya makipag-aral kayo sa mga saksi ni Jehovah. Kapag nagbabahay-bahay, yung mga OFW na karamihan ng mga nagbabasa ng aking ipinopost, mga nasa overseas. Kasi yan na nga lang libangan, nakakalungkot kasi ang buhay. No? Tapos nandun na lang sila. Naunawaan ko naman yun. Para sa inyo, magandang i-search nyo yung jw.org jw.org tapos hanapin nyo yung libreng pag-aaral doon. Mayroong libreng pag-aaral. Yan. Ilagay nyo yung pangalan mo. Nagay yun. Free Bible Study. Ilagay nyo. Ano bang wika na gusto mo? Pwede. Sa mga Iloco, Cebuano, Ilonggo, ay mayroong i-assign sa inyo talaga. No? Waray, Chabacano, ano po bang Ibanag? Marami pang mga di ba? Karaya. At yung iba naman English, kung gusto ng English, Afrikaans, hindi natin kaya yung mga Pilipino. Actually, yung aking post na ito para sa mga Pilipino ito. Tagalog ginagawa ko, di ba? Nagtatagalog ako. Kaya, mayroon doon sa jw.org, website yan, libre yan, walang bayad yan. Pwede ka mag-download ng mga bidyong pambata dyan. No? Na 2 to 3 minutes lang. Maiksi lang pero animated siya. Nakakatulong sa mga bata. Paano, bakit kailang gumalang sa mga magulang. At marami pa, no? Mga magagandang values ang itinuturo yan mula sa Bible. At mayroon din mga bidyong pangkabataan, pang mag-asawa, may mga article din na tumatalakay sa iba't ibang paksa na nakakatulong. Actually, ako na naman ay humihimok na sa inyo na gawin ito.
Ngayon talakayin natin ito. Yung sinabi rito, at sinabi ng nakaupo sa trono. Sino ba itong nakaupo sa trono na ito? Actually, nilarawan din siya sa Biblia sa Apocalypse 4, 2, and 3. Apocalypse 4, 2, and 3. Nilarawan yung nakaupo sa trono na yan. At bakit tayo dapat magpakita ng respeto, pagpipitagan, paggalang sa isa na nagsasabi nito ng magandang pangako na gusto niya makita tayong mabuhay. Walang kamatayan, walang pagdalamati, walang pag-iyak, at walang kirot. Sino yon? Basahin natin Apocalypse 4, 2, and 3. Pagkatapos ito ay agad na sumaakin ang Espiritu ng Diyos. At nakita ko ang isang trono na sa pwesto nito sa langit. Ang trono na ito, wala dito sa lupa. Doon yan sa langit. At ang Diyos ang tinalakay dito. Yes. At may isang nakaupo sa trono. At ang nakaupo ay kumikinang na gaya ng batong haspi. Yun si haspi ko. Hindi, haspi talaga ito. Ayan. At ng batong sardio. At sa palibot ng trono ay may isang bahagharing kumikinang gaya ng esmeralda. Napakatingkad ng paglalarawan ng kalagayan ng Diyos. No? Ito'y kahanga-hanga. Ipinakita nito ang pangangailangan bigyan siya ng pagpipitagan, paggalang, siyempre papag-ibig na nakikita sa pagsunod. Kaya ang paglalarawan sa sinabi dito, nakaupo sa trono. At ito rin ang nagsabi sa ating Panesos nung siya pagtapos na bautismuhan ni Juan Bautista. Sabi niyo nung siya bautismuhan, pag-ahon niya, no, nabuksan ang langit at yung bumaba ang banal na espiritu at may tinig na rinig, ito ang pinakamamahal kong anak na aking kinalulugdan. Mahal na mahal niya si Jesus. Yun yung nagsalita na yon, ang ating makalangit na Ama yun, na ipinalagay niya, pinintulutan niyang maisulat ang kanyang sa Biblia ang pangalang Jehovah. Pwede rin Yahweh. Sa naman, Hebreo. Kailan di matay Hebreo? Kaya ang Jehovah, ipinasulat ito sa maraming wika yan, sa maraming salin sa Biblia. Mula pa noong 15th, 16th century, ulat. Kaya yan ang ginagamit. Si Jehovah, mahal na mahal niya tayo. At siya yung nakaupo sa trono dito. At paano inilarawan ng Diyos sa Biblia? Basahin natin ang isang napakagandang paglalarawan. Unang Juan 4:8. Unang Juan 4:8, isang napakagandang katangian ito. Kasi siguro kung hindi ito ang talagang katangian ng Diyos, naku po. Tapos tayo. Kasi may 4 na katangian ng Diyos na nangingibabaw. Pag-ibig, katarungan, karunungan, kapangyarihan. Kung nangingibabaw ang kapangyarihan, loko. But sa ngayon, ang ginagawa ngayon kamay na bakal kapangyarihan nangingibabaw sa pamamahala ng tao. Kahit sa loob ng pamilya, di ba? Pero ang Diyos sa kanya, sabi diyan, ano nangingibabaw sa 4 na 'yon? Sinabi sa unang Juan 4:8, ang sino mang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ay ang ginamit, hindi nang. Kasi kung ang pag-ibig ay magiging persona, ang Diyos yun. Kaya ang Diyos ay pag-ibig, personifikasyon siya ng pag-ibig wika nga. Kung may makita kang isang taong napakamapagmahal, napakamawain, napakamaibigin, napakatuwid, sigit pa doon ang Diyos. Kaya yan. Ang nakaupo sa trono, sabi doon, siya ay Diyos. Personifikasyon siya ng pag-ibig. Ibig sabihin, napakamaibigin, napakamapagmahal ng Diyos. Kaya sa Santiago 5:11, di ba? Nilarawan yun na napakamapagmahal, napakamaawain ng Diyos na Jehovah.
Mahal na Jehovah ang mga tao. At gusto niya, tayo, dahil mahal na mahal niya tayo, gusto niya tayong magtiwala sa Kanya. Kitang-kita yan sa Kawikaan 3:5 at sa 8, di ba? Sa 5, magtiwala ka sa Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo. Gusto na Diyos magtiwalaan siya. Kapag ang isa ay nagtitiwala sa Diyos, anong gagawin niya? Di ba, lalapit ka sa Kanya, manalangin ka sa Kanya. Gaya ng itinuro ni Jesus. Ama namin, nasa langit, sambahin nawa o parangalan nawa ang pangalan mo. Dapat lalapitan natin si Jehovah, parangalan natin, sabihin siya ay Diyos ng pag-ibig. Siya ay maibiging Diyos. Napaka mapagmahal na Diyos. Pwede natin banggitin yun. Karangalan yun sa Kanya. Bagaman pwede rin sabihin natin na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mayroong nanalangin nga, sinasabi, ang pangalan mo ay Diyos na Jehovah. Diyos na nga siya. Ang pangalan talaga Jehovah. So, ang personal niyang pangalan, Jehovah. At gusto niyang tawagin natin siya. Gusto ng Diyos na malaman natin ang pangalan niya. Nasa Bible ba yun? Gusto niyang malaman niya ang pangalan niya. Basahin natin ng isa pa. Di ba? Mahal na mahal tayo ni Jehovah, ang makalangit Ama ni Jesus. At gusto niya, gamitin natin ang pangalan niya. O malaman muna ang pangalan niya. Awit 91, 14. Tingnan natin. 91:14. Tingnan natin. 91:14 na ito. Pinasulat ulit ng Diyos. Ang mga bagay na isinulat noon, ay sinulat para matuto tayo. Ay, ang matutuhan natin dito. Ayun sa Roma 15:4. Ano bang matutuhan natin? Basahin natin. Sinabi ng Diyos, dahil mahal niya ako, ililigtas ko siya. Mahalin ang Diyos. Kasama siyempre pagmamahal doon sa pangalan niya. Bakit? Ayun kasunod, poprotektahan ko siya dahil alam niya. Bakit na protektahan ng Diyos? Alam niya ang pangalan ko. Di ba totoo naman yun? Oo, kapag isa ay, marami kayo, tapos may tumawag sa pangalan mo, sabi ka, tapos hirap na hirap siya, ikaw ang tinawag, sabi may tiwala sa iyo na may magagawa ka. At na ikaw ay mahal siya, kaya tutulong talaga. Ayan puprotektahan ko siya dahil alam niya, anong alam niya? Ang pangalan ko. Ayan. Ang pangalan ng Diyos na Jehovah. Kaya maganda na alamin, tawagin. Bakit? Tingnan natin ang isa pang teksto. Sa awit pa rin, 145, tayo sa dulo, 145, 18, 19. Anong nagagawa ng pagtawag? Sa 18, tingnan natin. Awit 145, 18. Si Jehovah ay malapit sa lahat ng tumatawag sa Kanya, sa lahat ng tumatawag sa Kanya ng may katapatan. Ano daw? Malapit daw siya sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Si Jehovah. So, tawagin na. Bakit ikaw naman, pag hindi tinawag ang pangalan mo, marami kayong mga lalaki o mga babae, tapos may tawag na sa inyo, babae! Lalaki! Hindi ba? Hindi ka mag-iimik. Ang dami namin. Sino kayo yun? Dito sabi niyan, tumatawag kay Jehovah, lalapit siya. At sa 19, ibibigay niya at ang naisin sa mga natatakot sa Kanya. Dinirinig niya ang paghingi niya ng tulong at inililigtas niya sila. O di ba kasi tinawag si Jehovah. Kaya sinaulit yung nakaupo sa trono, ito yung Diyos na napaka-maibigin, napaka-mapagmahal, napaka-mauwain, mahal na mahal niya tayo. Mahal niya ang kanyang anak na si Jesus. At ito yung sinasabing, dahil mahal natin ang Diyos, dahil alam natin pangalan niya, poprotektahan tayo. At kapag tatawag tayo, sabi diyan, diringgin niya ang paghingi niya ng tulong at iniligtas niya sila. Awit 145, 18 and 19. So, yun yung nakaupo sa to. So, maraming salamat ulit na check na may natutuhan tayo tungkol sa nakaupo na trono na yan. Napakaringal yan. Dapat natin igalan at bigyan respeto at mahalin siyempre pa. Dahil mahal na mahal niya tayo. Siya yung nasasaktan kapag nakikita tayo naghihirap. At siya yung sinabi ni Jesus, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos
sa sangkatauhan. Mahal na Jehovah ang mga tao. Kaya muli, maraming salamat. Maraming salamat sa mga nanonood sa Facebook. Nakikinig. 1.3 yung part 1 ko. Hindi ko pa natingnan yung part 2 kasi paunti-unti lang ang load ko doon. Hindi naman pwedeng bultuhan. Ayaw ng Facebook. At ganyan din sa mga sa YouTube, bagaman kaunti lang ang nanonood, at least na may nanood pa rin at appreciated ko yon. At kung kayo mag-subscribe, very good. Appreciated ko rin. Kung hindi ko subscribe, okay lang din. Nasa inyo lang yun. Pero appreciated ko ang iyong pakikinig, panonood. Check na napatibay tayo. Paano ako nga, kahit ako ay nagsasalita dito, napapatibay nga ako. Kasi galing sa Diyos ito. Hindi naman ito galing sa akin. At gaya ng sinasabi ko sa inyo, noon pa man, ako ang pinakamababa sa lahat ng mababang alipin ng Diyos. Kaya, huwag niyo ako hangaan. Hindi ko kailangan yun. Sinasabi ko lang kung anong sinabi ng Diyos para malaman niyo rin ang mga ito. Muli, magandang araw sa inyong lahat.